So, for our third objective, ito yung sa slicing unit po, wherein magbibuild kami ng circular or cylindrical na lagayan ng mga blades, wherein meron po kaming 5mm, 6mm, and 8mm blade interval. So, ito po is mag-rotate depende sa pinik ni user na doon po sa aming UI sa LCD, dun sa selection. So, whenever they pick po yung 5mm, so magra-rotate siya for about 45 degree kung saan nandun tatapat dun sa part na yon yung blade. So, nilagyan namin ng parang pa-butas-butas dyan na strip so that makalabas yung blade. So, ang ginamit naming blade is yung sa parang cutter po. So, ayan. And then, okay naman siya. And pinapagana naman siya nitong sa NEMA. So, we have encounter po shortage po sa circuit or sa voltage na ginagamit namin. Since sa unang video nga po is gumagamit lang kami ng common ground and common VCC so that sa process po namin, since hindi rin naman kaya pong yung sa torque, hindi na masyadong mababa yung torque na nabili namin. So, papalitan namin siya. Kaya, hindi rin tinanggal muna namin siya sa pinaka, kasi nagkakaroon ng what do you call this? Nagkakaroon sila ng paghihilahan doon sa, or pag-aagawan doon sa voltage na meron kami dito. So, pero nagana naman na siya. Tsaka medyo mabigat lang din yata siya or something problem pa din sa NEMA namin since hindi nga siya maka-work properly gawat na short circuit siya. Pero kung ipaprocess naman siya individually, kung ito lang NEMA at tatanggalin yung code ng isang NEMA for our automatic feeder, gagana naman siya. Gagana naman siya talaga. But on our trial and error muna, tinanggal muna namin siya para makita nyo po muna yung pinaka-workflow since ito nagkakaroon nga po kami ng problem na makikita nyo po doon sa una naming video. So, sa automatic feeder po pala namin, aside po sa dito sa feeder chute, is ito po siya yung sa feeder roller. So, since na-meet naman po namin yung objective namin na 1 by 1 lang talaga, and yeah, it's properly working, pero nagkakaroon lang ng problem yung sa mechanical po. Since hindi siya attached. And papapalitan namin to ng metal so that magawa or ma-meet namin yung last objective namin, which is yung sa pressing. So, ito naman yung sa pressing. Ayan, set of 2 rollers din po siya. It is 2 rollers. So, bali magkakaroon po kami ng dalawang process ng pressing. So, etong feeder namin, feeder rollers, is magsaset as pre-press na din siya. And then, masihigpitan namin yung pagpe-press dito. So, since mababa pa yung torque na meron kami, so, hindi pa namin natetest masyado kung mafa-flatten ba talaga since nagkaka-problema pa nga dun gawa din itong sa mechanical part, but we'll follow up na lang din po kayo kapag napalitan na tong motor and naayos sa mga mechanical faults ng fabricator namin. So, and aside naman doon is meron po kami ayan, servo motors for flapper kung accepted or rejected sa bin kung saan siya pupunta. And meron kaming ultrasonic so that ma-meet nung system if puno na ba siya. So, nag-include ako ng 1 inch na kapag na-meet niya na yung 1 inch gap, ibig sabihin puno na siya. So, hindi na siya mag-a-accept ng pandan leaves. Ano po.
So, ang hindi niya pag-accept ng pandan leaves is, syempre, since open yung feeder chute namin, anytime pwede ka maglagay ng pandan leaves. But, doon sa LCD namin is, ang makikita mo lang po is query po ay sa rejected bin, yun na yung puno. So, ang nakalagay doon is please remove, ganyan. So, hanggat hindi mo po na aalis yung laman ng rejected bin, if nasa-sense niya pa din, ng ultrasonic sensor na puno pa din siya, so, hindi po mawawala yung notif na yun. So, walang magiging selection, walang ibang mapipindot doon, kundi ang naka-flash lang doon is yung notification na kailangan mong i-remove yung pandan leaves dito sa rejected bin if yun yung puno. And same goes sa accepted bin. So yeah, for our first objective, na-meet naman po namin. Automatic feeder na 1 by 1, yung ipaprocess lang na leaf. There would be no overlapping of pandan leaves. So, na-meet naman namin siya, and our proposed maximum number of pandan leaves na per process is around 38 to 50 pandan leaves, and etong sukat na yun is sakto for 50 maximum. And then, sa loob po niyan is naandun yung pang-help din namin na ma-push downward yung mga pandan leaves na ipaprocess namin. So, gamit yung NEMA motor na continuously ang pag-ikot ng rollers, so feeder rollers. So, and kasabay din nung sa objective number 1 namin na feeder rollers, ito siya. So, ayan, ito din yung magsisilbing pre-pressing namin. So, first pressing namin is ginawa na din namin dito sa feeder rollers. And ang nagpapatakbo nitong feeder rollers and also yung pressing rollers ay itong motor na to. But since mababa yung torque, so papalitan namin siya. And ito yung nagpapagalaw sa kanya. Itong metal pulley na to. Para mas spread yung torque ng motor doon sa 2 sets of rollers namin. And then, second objective, again, image processing, working as fine, can detect accepted or rejected. It depends on the texture of the pandan leaves, the color, and also kung masasense niya or madedetect niya if sa cellphone ba galing yung finlash na picture ng pandan leaves, kung pandan leaves ba talaga siya or kaori lang ng pandan leaves, something like that. So, iaayos lang namin yung lighting, since kapag nabagay yung lighting, kahit good condition yung pandan leaves na i-process namin, mari-reject siya. So, it's very important na iayos namin yung lighting ng aming system. Then, the third objective, slicing unit, working as fine. But hindi ko mapapakita po sa inyo na mismong nagana siya since wala ko dalang laptop. Pero may clips naman, so i-flash ko na lang din po. So, this one, magro-rotate lang talaga siya, depende dun sa selection na pinili ni user. So, it is default. Pag po pala rejected, so, read query po is brownish or severe na yung damage ng pandan leaves, ang magiging ikot ni slicing unit is sa default. Yung default po namin is walang nakalagay na na blades. So, meaning, default lang siya, dire-diretso lang siya. So, hindi na siya magka-cut, automatic, pupunta na lang siya sa rejected part. So, mag-move si servo motor doon sa ilalim na ng 135 degree para mapunta sa rejected bin. And for the last part naman is yung pressing namin. So, since i-flash ko na lang again sa screen yung part na i-process na namin doon sa unang vid, since wala na talaga kaming pandan leaves na in a good condition. So, lahat po is ma-reject na. So, yun na lang pong gagamitin ko ulit na mga clips. But,
Ito na lang po yung magsisilbing guide para ma-guide po kayo and malaman nyo kung na-target po ba namin yung objectives namin, na-meet po ba, like gaano na po siya ka-efficient, kung ano-ano pa po bang naging na-encounter naming problems, and kung ano pa po yung improvements na gagawin po namin. So within this June, baligawain po talaga siya, and isasalit po namin within July so that makapag-vacation din naman po yung iba. But we'll manage our time wisely para ma-finish to and mabigyan kayo ng magandang output since it's not visually appealing pa po since ganyan talaga yung wirings and hindi talaga good yung nagawa naming wiring since it's a common VCC and ground lang so mag-aagawan talaga silang lahat and wala silang integrated circuit and voltage na para sa kanila especially the NEMA and the servo. So, yeah.